Heto na po ang 5 na unang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi Bien Tyrone, Lodi Nelson Gal Aura, Lodi Blink Pagdanganan, Lodi Joey Tabura, Lodi Cedric Zombaga, Lodi Wihos TikTokhang, Lodi Jamim Said, Lodi Johnson John, Lodi Jason Gadaro, Lodi V. Rodriguez. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-184 na kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi ng elder sa babae na kung ayos lang daw ba talaga na hindi muna sila magpahinga? At mahaba pa daw lalakbayin nila bago makarating sa Heavenly Martial Academy. Tumingin ito sa kanya at sumagot naman ng oo. At gusto daw niyang makarating doon ng pinakamabilis kung posible. Sinabi pa niya habang naaalala ito na binabati ko ang pinuno ng alyansa. Agad itong lumapit sa kanya habang nakaluhod na nakayuko ang ulo sa sahig na sinabi sa kanya na tumayo ka na Ran. Labis akong nahihiya, hindi ko inasahan na pupunta ka rito na nakasuot ng damit panluksa ng ganito. Napatingin sa kanya si Ran habang sinasabi na hindi. Dahil ako ang kanyang kasintahang pakakasalan, tungkulin kong gawin ito. May lungkot sa mukha ng alliance leader na sinabi sa kanya na mas mabuti ka kaysa sa akin. Kahit ako ang kanyang ama, wala akong nagawa kundi ipaubaya ang aking mahal na anak sa wala, nang hindi man lang ako makapagluluksa para sa kanya. Dahil siya ang makasalanan noong gabing yon. Tumingin sa kanya si Ran na sinabi na dahil ikaw ang may pananagutan sa buong Dark Path, sigurado akong maiintindihan niya. Sa halip, ako ang siyang walang nagawa para kay senior brother. Muli na namang sinabi sa kanya nito na hindi. May isang bagay kang magagawa para sa kanya. Bagaman maaaring maging mahirap at mapanganib ang gagawin. Maaari ba kitang hinga ng isang pabor? Natahimik siyang nakatingin sa alliance leader. Balik sa kasalukuyan. Naalala pa niya ang sinabi sa kanya ng alliance leader na upang mabunyag ang tunay na salarin. Pakiusap, pumunta ka at saksihan ang kanyang autopsy. Pagkatapos nyon, huwag kang babalik dito hanggat wala pang ibinibigay na karagdagang utos. Lumipat ang eksena sa taong ito na nakalagay ang kamay sa sahig na nanginginig habang tumutulo ang pawis na sinabi na sa anumang kaso, base sa galaw ng Iron-Footed Soaring Horse Squad at ni Yun Soul Run, mukhang nagsimula ng maghinala ang Dark Heaven. Dagdag pa nito na patay na ang Gushing Blood Blade, ngunit ngayong nalantad na may kinalaman ang World Murdering Twin sa kanyang pagkamatay. Nagtago na ang dalawang yon. Wala na akong may dadahilan. Ito pala ay ang Heavenly Ghost Pavilion Second Advisor Wicked Shadowhead na si Chi Sahan. Tumugon ito habang nasa bathtub na ano ang nangyari sa mga target sa listahan ng papatayin. Lalo na kay Arayong. Nanginginig ito na sumagot na sila. Silang lahat ay buhay pa. May inis ito sa mukha na sinabi na hindi ko akalaing magiging ganito ang resulta kahit ipinagkatiwala ko sa iyo ng buo ang mga World Murdering Twins. Siguradong madidismaya ng husto ang taong yon. Agad namang paulit-ulit na inuntog nito ang ulo sa sahig na sinabi na patawad. Pakiusap, patayin niyo na ako. Mula sa tubig pamitik ito habang sinabi na dapat ko bang gawin. At isang pulang enerhiya ang damaloy sa hangin na tinamaan ang rebulto na ikinalaki ng mata nito. Napasag ang rebulto na tatama dito. Sinabi pa nito sa kanya na gawin ko ba ang sinabi mo? Malakas naman itong sinigaw na hindi. Pakiusap, patawarin ninyo muna ako, young master. Kung bibigyan ninyo ako ng isa pang pagkakataon, tiyak kong papatayin ko sila. Nakatingin ito sa kanyang kamay na sinabi pa na tandaan mo, advisor, na wala ka ng gaanong oras para aksayahin. Sa huli, siya ay nakamasid. At sinasabi sa isip ng isang tao na Iron-Footed Soaring Horse Squad. Ang pinakamalakas na simbolo ng Dark Heaven Alliance na walang sino man ang makapipigil. Sa loob ng mga nakaraang ilang dekada, at iniiwan nila lamang ang pagkawasak at pagkasira sa kanilang pagdaan. Dapat nga sanang ganoon, ngunit ngayon, nakatingin si Baek Moyong sa mga ito na sinabi pa sa isip na nasa lupa na sila ngayon. Naglalakad gamit ang dalawang paa. Dapat na silang tawaging Iron-Footed Infantry Squad, hindi na Iron-Footed Soaring Horse Squad. Naiisip niya ito na sinabi ni Musang na lahat ng puwersa, isagawa ang sariwang pagpatay ng isda. Bawasan ang pagkawala ng laman. Naiisip pa niya ito nang tikman ni Ryu ang pagkain habang nagbabalat ng gulay ang mga sundalo na sinabi ni Ryu na buwisit. Hindi niyo ba alam na masama sa cardiovascular system mo ang mga maalat na pagkain?
Na napasabi pa sa isip si Baek Moyong na hindi, mas mabuti sana kung ganun nga ang nangyari. Naiisip pa niya ito na sinabi ni Tito Jiang na kung pumasok ang halumigmig sa kabaong, masisira lahat. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Na sinabi pa ni Baek Moyong sa isip na ang pagtrato sa kanila ay higit na mas malupit kaysa sa pagtrato sa mga sundalong infantry. Napatiklop ito ng pamaypay na sinabi niya sa kanyang sarili na hindi ba sila natatakot sa mga magiging bunga. Hindi ko sasabihin sino ang pinanggalingan ng narinig ko, kaya ipaliwanag mo sa akin kung bakit tinatanggap ng lahat ang sitwasyong ito na parang normal na lang. Sinabi pa niya sa kanyang sarili na makikita si Tang Sam na Chou yung 20 taong gulang, mula sa Sichuan. Kung kakapusin sila sa pera kahit pa sila ang iron-footed Soaring Horse Squad, kailangan nilang kumilos na parang mga pulubi. E ano pa ang magagawa nila? Nohak, nasa 20 gulang, isang malayang lalaki. Sadyang minamalas lang sila na matalo sa isang taong gaya niyon. At saka, may masama ba sa pagiging pulubi? Jiunwoo, nasa 20 edad, negosyante. Pero aaminin ko, medyo nagulat pa rin ako noon. Akala ko malaki ang pondo ng Dark Heaven Alliance, pero mukhang masalimuot at komplikado pala ang pamamahala nila sa pera. Gu Chonhak, pinuno ng iron-footed Soaring Horse Squad. Ang tanging mayroon kami ay mga tao, mga kabayo, at mga sandata. At isang di matitinag na diwa na hindi natatakot sa kamatayan. Biriyo yon isang siga. Biriyo yon isang siga. Hindi ba't karaniwan ang sumagot ng may tiyak na halaga? Pero sige, naiintindihan ko. Para kay Riyong-Riyong. Pakiusap, bigyan niyo kami ng maayos na tutuluyan at sasakyan habang nasa biyahe. Gu Chonhak, pinuno ng iron-footed Soaring Horse Squad, hindi ko alam kung sino. Si Riyong-Riyong, pero kayo ba? Mula sa Green Forest 72 Strongholds. Hindi ko akalaing magpapadala rin sila ng kasapi sa Heavenly Martial Academy. Dagdag pa ni Baek Moyong na yung nasa 20 edad, pinuno ng Nine Justice Association, alam kong iba talaga si Opisyal Biryu yon, pero hindi ko inasahang lalabas siya ng ganon. Changhan, nasa 20 edad, mula sa Wudang. Hindi nyo lang alam dahil huli na kayong dumating, pero may mas matindi na siyang nagawa noon. Napaisip si Baek Moyong na sinabi na matinding nagawa, at tumingin naman siya dito na sinabi na Yunho, nasa 20 edad, kahihiyan ng Mount Hua. Nasalubong namin ang mga tulisan sa daan. At napilitan silang mag-donate. Jin Seol, nasa 20 edad, baliw sa sparring, naku, ninakawan lang pala niya ang mga tulisan. Sayang, dapat nandun din ako para makita yun. Na Yeren, Diyosa. Na malalim ang iniisip ni Baek Moyong sa harap ng pintuan na sinabi na alam kong hindi siya ordinaryo. Pero ano bang tumatakbo sa isip ng sigang yon? At isang boses ang sumita sa kanyang sinabi na hoy. Anong ginagawa mo rito? Ito pala ay si Yongdu na sanari niya ang pintuan na sinabi pa na hindi ko ba sinabi sa iyo na huwag hayaang may kahit sinong humawak sa karwaheng ito na binili gamit ang dugo, pawis, at luha ng iron-footed Soaring Horse Squad. Nagulat ito na sumagot na iniwan lang naman nila ang pinto na nakabukas para sa bentilasyon, kaya nagtanong lang ako sa kanila ng ilang bagay. Sinabi ni Yongdu na sinabi habang naiisip si Junho na kung muling palihim kang lilibutan ang karawahe na may nakahandusay na siga at mga babae sa loob, pipilipitin kita parang pamaypay. Nakasalubong naman ang kilay nitong nagtatakang sinabi sa isip na babae. Sinabi naman ni Gang Sang sa kanya na sa tingin ko, mas mabuti kung susunod ka sa nakakatanda. Maraming bagay sa mundo ang mas mabuting huwag na lang alamin. Kung sisikapin mong hukayin ang mga bagay ng padalos-dalos, baka mapahamak ka. Mula naman sa kanyang likuran sinabi ni Wei mula sa kabaong na gaano pa katagal akong mananatili rito. Pakiusap, palabasan niyo na ako. Tumugon sa kanya si Hyun-won na hindi namin kayang payagan ka. Nanginginig ang karawahe, kaya manatili ka sa ligtas na kabaong. At kung susubukan mong tumakas, tatawag ako kay Opisyal Biryu yon agad. Sinabi naman ni Moonhye na anuman ang ginawa ng baliw na yan, huwag ka nang magsalita at hayaan mo na lang siya. Sa totoo lang, komportable naman tayong lahat ngayon. Kaya hindi ko maintindihan kung ano ang problema mo. Napasabi rin si Sansan na tama. Kung nagkamali ang lahat, kakailanganin pa nating maglakad ng buo dala ang mga kabaong, pero ngayon may karwahe na tayo at ang iron-footed Soaring Horse Squad ang humihila nito para sa atin. Dapat tayong magpasalamat. Dagdag pa ni Okyon na tama. Hindi lang natin naiiwasan ang mabigat na gawain,
kundi nagkakaroon pa tayo ng pagkakataon na mas mabilis na masubaybayan at matutunan ang spear arts ng mga eksperto. Sinabi naman ni Baek Moyong na seryoso, ang sigang yun ang sum-ire sa reputasyon ng White Path, kaya bakit ako lang ang sinisisi ng lahat? Sinabi naman sa kanya ni Haryong na sumasang-ayon ako na si Opisyal Biryuyon ay isang siga. Kung hindi dahil sa kanya, sino ang nakakaalam kung ano na ang nangyari sa atin ngayon? Sa totoo lang, nandito ka ba para suportahan kami o para hanapan kami ng mali, Batang Panginoon Baek? Natumugon ito sa kanya na yan nga. Sinasabi ko lang na lamabis na siya sa kanyang ginawa. At kung magpapatuloy tayo ng kaunti pa, makikita na rin natin ang mga opisyal na dumating para suportahan tayo. Nabiglang umihip ng malakas ang hangin na sinabi ni Haryong na saka nga pala, saan na napunta ang sigang yun? Ang langit ay mukhang nagbabanta. Napatingin sa langit si Jin habang sinabi na kung ang tinutukoy mo ay si Opisyal Biryuyon. Sumama siya sa Vice Squad Leader ng Iron-Footed Soaring Horse dahil nagkaroon sila ng isa pang laban kanina. Sinundan sila ng Squad Leader at ni Opisyal Jang Hong bilang mga hukom. Sa tingin ko, malapit ng umulan. Makikita ang madilim na kalangitan na sinisigaw ng Vice Squad Leader na mayabang na gago. Anong alam mo tungkol sa mga kabayo? Dagdag pa nito na tingnan mo. Ganito ang tamang paraan ng pagsakay sa kaba. Hindi niya ito naituloy nang makita niya si Ryo na nakasakay sa kabayo habang nakatayo sa kanyang kamay. Makikita si Tito Jiang at ang squad leader na nanunood ng tahimik na sinabi pa ni Ryo na tinawag mo ang sarili mong vice squad leader ng cavalry. Pero wala kang espesyal ha. Babalangkasin ko pa sana ang pagkilala sa iyo kung kaya mong sumakay sa kabayo habang lumilipad pa. Tumugon sa kanya itong naiinis na gago ka talaga. Bakit pa ako sasakay sa kabayo kung kaya ko namang lumipad? Napatingin naman sa gilid si Tito Jiang na sinabi niya na ngayon na walang nakikinig, magsalita ka na. Imposibleng dinala mo ako rito para lang husgahan ang laban nila. Siguradong may iba ka pang gustong sabihin. Tumugon ito sa kanya na gaya ng inaasahan. Nabasa mo agad ang intensyon ko. Mukhang ikaw ang tunay na pinuno ng mga opisyal, kaya sino ka ba talaga? Sumagot sa kanya si Tito Jiang na gaya ng sinabi ko, baguhan pa lang ako. Nagkamali lang akong uminom ng gamot nung bata pa ako, kaya medyo maaga ang aking pag-usad. Nagiba ang tensyon ng hangin na hinawakan nito ang isang sibat sa kanyang likod na nakatingin sa kanyang sinabi na ngunit mas makabubuti para sa kaligtasan mo kung lilinuin mo ito. Ang mabahong bakal na kahong yan na hindi mo kailanman ibinababa. Ano ang nasa loob niyan? Tumingin din ang kakaiba sa kanya si Tito Jiang na sinabi niya na imposible. Anong amoy pa ang lalabas mula sa bakal kong kahon? Tumugon sa kanya ang squad leader na isang blood scent. Amoy ng dugo ng tao. At dito na po nagtatapos ang ika-184 na kabanata. Ika-185 kabanata, sa pagpapatuloy. Sinabi sa kanya ng squad leader habang isang mabilis na hiwa sa hangin ang makikita na isang blood scent. Amoy ng dugo ng tao. Mabilis namang iniwasan nito ni Tito Jiang na agad na dumistansya habang sinasabi niya na bakit ka magsisinungaling ng ganito. Kahit pabarado ang ilong mo at hindi ka makahinga, pagsasabing may naamoy kang bagay na wala naman talaga. Muli na namang kumuha ng isang sibat ito sa kanyang likod na sinabi na hindi ko inakalang maiiwasan mo yun. Gaya ng inaasahan, hindi ka nga pangkaraniwan. Kung kasinungalingan man o katotohanan ang sinasabi ko, malalaman natin kapag binuksan mo ang kahon. Pinahinto siya ni Tito Jiang na sinabi niya na seryoso, kahit pinipilit mo ako, ayusin na lang natin ito sa pamamagitan ng salita. Kung ipagpapatuloy mo yan, anong gagawin natin kung may mangyari sa bakal kong kahon? Tumugon ito habang pinapaikot ang sibat na kung mangyari yun, may masama bang mangyayari sa akin? Sinabi sa kanya ni Tito Jiang na syempre, kahit sa Dark Heaven Alliance, may ulat, bawas sahod, at kulungan, hindi ba? Pakiisipan mo na lang kung bakit sinasamahan kami ng iyong Iron-Footed Soaring Horse Squad papunta sa Academy. Ho, ano yun? Tumuro sa likod si Tito Jiang na sinabi niya na well, hindi naman ito nangyari dahil niloko ka namin para mapasubo ka rito. Ang layunin ay maunawaan at mabantayan ang sitwasyon at protektahan ang mga ebidensya. Sinabi nito sa kanya na ang sinasabi mo ba, na ang ebidensya ay nasa loob ng bakal na kahon. Ha, sumagot sa kanya si Tito Jiang na pagkatapos mong pag-usapan ang tungkol sa amoy ng dugo kanina,
Bakit ka nagkakaganyan ngayon? At syempre, ginawa ko na ang lahat ng klase ng paraan sa bakal na kahon na ito, kaya imposibleng may amoy pa ito. Makikita ang mukha ng squad leader na sinabi niya sa isip na oo, wala namang amoy talaga, pero na sinabi niya na sabihin na lang natin na ang amoy ng dugo ay mula sa mga ginawa mo. Na napasabi si Tito Jiang sa kanya na ano. Sinabi ng squad leader sa kanyang isip na makikita si Hyoryong at ang kanyang kapatid na kung isasaalang-alang ang oras ng pagdating natin, magiging mahirap na mapigilan ang sakunang lalamon sa magkapatid na nagmana ng dugo ng aming Dark Heaven. Ano na lang ang natira pagdating natin? At isang peking kabaong para linlangin kami. Makikita rin sa kanyang isip ang pagpapainom ni Tang Sam kay Wei na sinabi na sige, ibuka mo ang bibig mo at hayaang pumasok ang gamot. Tumugon naman sa kanya si Wei na kaya ko namang inumin ito. Sinabi pa niya sa kanila na gusto ninyong tulungan namin kayo sa prosesyon ng libing, pero hindi ko ba pwedeng siyasatin o tingnan man lang ang bangkay? Tumugon sa kanya si Tito Jiang na patawad. Kung bubuksan namin ang kabaong sa ganitong lugar, masisira ang proseso ng konserbasyon at mas mabilis ang pagkabulok. Napalagay naman ng daliri sa tainga si Ryo na sinabi niya na seryoso. Sinabi ko na sayo na mapanganib na kahit haluin o igalaw lang ito. Napasabi pa sa isip ang squad leader habang naaalala ito na hindi ko matiyak kung ano ang nasa loob ng kabaong. Naalala niya rin ito na sinabi na nasaktan ba siya? At bakit siya nananatiling walang malay? Na sinabing muli niya habang naalala ito na ang natitirang tagapagmana ng Dark Heaven ay hindi na makausap. Na sinabi nam ni Yeren sa kanya na kung majay gising siya ngayon, baka mangyari ang isang bagay na ayaw ng kahit sino. Pakiusap, bigyan siya ng kaunting oras. Na sinabi ni Jin Soul na tama. Kailangan ng pahinga ang batang Panginoon. Sinabi pa niya sa isip habang naalala ito na samantala. Napansin namin ang isang kakaibang sitwasyon. Na sinabi ng kanyang vice leader na squad leader, ang mga tauhang namamahala sa prosesyon ay nakapansin ng seryosong problema. Na sinabi ng sundalo sa kanya ni Sir, may kakaibang tunog na nagmumula sa kabaong. Nang bahagyang ng inig ang karwahe ngayong hapon, narinig namin ang tunog na parang paggalaw ng pinong buhangin. Hindi lang ang tunog, kundi pati na rin ang pakiramdam habang dinadala ito ay medyo kakaiba. Parang nagdadala kami ng lupa, hindi kabaong. Dagdag pa ng mga ito na sa tingin ko may bahid ng amoy ng dagta ng pino. Napaisip ito na humawak sa ulong sinabi na kung ang tunog ay parang paggalaw ng pinong buhangin at may amoy ng dagta ng pino. Baka nilagyan na rin nila ito ng uling. Ito ay bahagi ng proseso ng konserbasyon. Sinabi pa ng vice leader sa kanya na sinabi nila na kailangan nilang pigilan ang pagkabulok ng bangkay. Ginawa ba nila yon para lang itapon ito? Karaniwan, hindi ganoon itinatapon ang mga bangkay. Bukod pa rito, mas mabigat kaysa sa iniisip ang pinong buhangin, kaya kung tinakpan nila ito ng bangkay na maraming peklat, masisira ang itsura nito. Na sinabi pa nito na sige, maging sobrang maingat sa pagdadala nito. Tumugon ang mga ito na okay po sir. Dagdag pa niya na makikita ang mga ito sa gilid ng karawahe na pagkatapos ng lahat, ang katawan sa loob ay wala na itong dugo at mga panloob na organo. Makikita ang mata nito na kumislap ng pula na sinabi pa sa isip na bakit nila ginawa ang ganito kalayo. Imposible na tuluyang itinapon nila ang mga bahagi ng katawan ng ganito. Saan na kaya sila? Mabilis na inikat ang tingin na sinabi pa na saan na kaya? Makikita si Ryo at Yongdu na sinabi ni Ryo na tigilan mo na ang pagnakaw ng aking King Bell Flowers. Dagdag pa ng squad leader na saan. At nakita niya ang dala ni Tito Jiang na sinabi ni Ryo na hoy, paano ka makakasiguro na iyo talaga to? Na sinabi ni Tito Jiang na nakikita ko na agad sa itsura mo. Gago, balik sa squad leader na sinabi kay Tito Jiang na buong oras ko itong pinagmasdan. Hindi mo man lang ito binitiwan kahit isang segundo. Malinaw na may mga bahagi ng katawan ng tao sa loob ng kakaibang bakal na kaong yan na walang dugtungan. Tumugon sa kanya si Tito Jiang na malawak ang iyong kaalaman at matalas ang iyong paningin. Ang dahilan kung bakit mukhang walang dugtungan ang bakal na kahon ay dahil ang bahagi ng pagbubukas nito ay nakaharap sa aking likuran, bilang paghahanda sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Muling sinabi sa kanya ng squad leader na sa wakas, inamin mo rin. Paanong naglakas loob kang sirain ang dugo at katawan ng Dark Heaven? Sumagot sa kanya si Tito Jiang na hindi ito paninira, kundi pag-iingat para sa magkasamang investigasyon.
Tumingin siya ng seryoso na sinabi niya na dahil ang tunay na pahiwatig tungo sa salarin ay mananatili sa loob nito. At pagkatapos makikita ang trangkahan ng akademya na isang tao ang sumisigaw na sila yun. Dagdag pa ni Doc Go na alam namin na dadating sila, kaya huwag kayong gumawa ng eksena. Tumugon ang isa sa kanya na isipin mong talagang pupunta sila rito. Ipaalam ko na ito sa kanila. Seryosong nakatingin si Doc Go sa mga ito na sinabi niya sa isip na kung alam ko lang na mangyayari ito, susundan ko si Junior Sister kahit anong mangyari, kahit palaktawan ko ang pagsasanay. Dagdag pa niya na makikita na paparating na ang mga ito na hindi ko talaga alam kung ano ang nangyayari. Ngunit ang simpleng pagkakita lang sa kanilang paglalakbay kasama ang mga hayop mula sa Dark Path sa panahon ng kapayapaan na ito ay labis na nakababahala. At pagkatapos makikita ang silid na ito na may nagsasalita na ang mga Winds of Blood ba? Na sinabi pa ni Sword Sovereign na may seryosong mukha na muling susubok na maghampas sa Miriam pagkatapos ng ilang dekada. Naiisip ito na sinabi pa niya na kahit ang mga taong ipinadala ko bilang paghahanda. Nayumukong sinabi sa kanya nitong nag-ulat na kaya, mukhang hindi ito gawa ng Dark Heaven Alliance. Maliban sa akin. Lahat ng kasamahan ko sa Pursuing Soul Squad ay pinaslang ng World Murdering Twins. Natumugon siya na naiintindihan ko. Malubha ang sugat mo, kaya tigilan mo muna ang pagsasalita at magpagamot ka agad. Bumagsak ito habang sinasabi na patawad. Ginoong Sword Sovereign. Agad na inalalayan niya ito na sinabi na hoy, pinuno ng Pursuing Soul Squad. Sudok Go. Dagdag pa nito na may madilim na ekspresyon ng mukha na lahat sila ay namatay matapos maghatid ng iisang masamang balita. Ang mga natitirang kasapi ng Heavenly Calamity. Ang Heavenly Calamity's Feather ay muling nagising. Tumingin sa kanya ang prinsipal na sinabi na 30 taon na ang nakalipas, sa pamamagitan ng isang pinagsamang operasyon ng Orthodox at Unorthodox, pinaniniwala ang nawasak na sila ng parehong madilim at puting landas matapos na lihim na makapasok sa ating mga puwersa. Dagdag pa nito na gayunpaman. Dahil ang Heavenly Catastrophic Feather ay talagang kasing misteryoso at mahirap mahanap gaya ng Heavenly Calamity, kung kikilos sila ng estratehiko, mahirap maintindihan kung sino talaga ang mga Heavenly Calamity's Feather. At kamusta naman ang World Murdering Twins? Sumagot si Yomdu na tila sila rin ay kumilos ayon sa mga utos. Dahil lahat sila ay masama mula pa sa simula. Hindi ba pwede na lipulin na lang sila parang pagpitas ng balahibo ng manok? Na napatingin naman sa kanya si Jin Muyon. Sinabi pa ng prinsipal habang naiisip ito na hoho, yan ay isang matalinong sagot sa isang hanggal na tanong. Ang Heavenly Alliance at Heavenly Ghost Pavilion ay mag-iimbestiga ng mag-isa, ngunit sasabihin ko sa kanila ang sinabi mo. Lalo na ang huling mga salita na iniwan ng panganay na anak ng Dark Heaven Alliance leader. Na mag-ingat sa Heavenly Calamity. Sinabi naman ni Jin Muyon na principal, tulad ng sinabi mo, naiintindihan ko na kailangan nating makipagtulungan sa Dark Path dahil sangkot ang Heavenly Calamity. Ngunit sa tingin ko, kailangan nating gumawa ng aksyon tungkol sa Iron-Footed Soaring Horse Squad na nagkakampo sa labas ng akademya. Ang katotohanan na pinayagan nating makapasok si Squad Leader Gu Chonhak sa akademya sa ilalim ng pagkukunwari ng investigasyon ay dapat ding matugunan. Sinabi naman sa kanya ni Yomdu na kung hindi mo nauunawaan ang sitwasyon, tumahimik ka. Sinabi niya na mananatili siya sa tabi ng bangkay, kaya ano ang magagawa natin? Kung pinalayas natin siya at inangkin niya na may lihim tayong ginawa, ikaw ba, hayop ka? Elder Guan ay mananagot. Naglabas ng enerhiya sila na sinabi ni Elder Guan na ang problema ay ang nananatili sa bangkay ay si Gu Chonhak, dahil 10 araw mo siyang kasama sa paglalakbay. Nabuksan mo siguro ang puso mo sa kanya nang hindi mo man lang alam kung sino siya, Elder Kwak Yang-hee. Naiinis na tumugon sa kanya si Yomdo na ano. Seryosong tumingin sa kanila ang prinsipal na sinabi na ho-ho. Pakiusap, huminahon muna kayong dalawa. Naiintindihan ko ang inyong mga pag-aalala. Si Gu Chonhak ay magaling magbalangkas ng plano at magtago ng tunay niyang damdamin ng mahusay, kaya siya tinatawag na imugi ng Iron-Footed Soaring Horse Squad. Ngunit kapag dumating na ang investigador mula sa Dark Heaven Alliance na yon, lahat ay aalis ng mapayapa. Sinabi naman ni Sword Sovereign na mukhang, may hula ka kung sino ang darating, principal. Nasabihan ka na ba kung sino ang darating bilang investigador? Tumugon sa kanya ang principal na oo. Maliban sa mga magulang ng namatay at sa kanyang kapatid,
ang taong pinakamalapit sa kanya. Ang kasintahan ni Gushang Bloodblade Gal Hyobong, si Bewitchang Flower Yun Soulrun. Napasabi si Sword Sovereign na bubuksan namin ang katawan ng nobyo niya. At siya mismo pa ang darating. Napahawak sa baba si Elder Guan na sinabi na walang duda, siya ay isa sa mga taong pinagkakatiwalaan ng pinuno ng Dark Heaven Alliance at ng Iron-Footed Soaring Horse Squad. Sinabi naman ng prinsipal na nakatingin sa kanyang gilid na kaya ang sinasabi ko. May mga bagay tayong kailangang ihanda ng maaga. Elder Kwak, kumusta na si Official Merong Wei? At pagkatapos makikita si Wei hawak ang kanyang tiyan na tila nagulat nang may nakita. Nakita niya ang kanyang higaan na may naiwang tila sinulid. Na sinabi ni Ryo na tiyak na dumating siya, Pinaikot ni Ryo ang kahon na sinabi pa niya na ang kahon ba sa mesa ay regalo mula sa Seven Union o mula sa Seven Union o mula sa Salbahing Hanma. Malamang mahihirapan ka ng linisin ang kama ngayon, kaya dadalhin ko na lang ba pabalik ang kabaong? Natumugon sa kanya si Wei na tinatanggihan ko. At pagkatapos ay may kumatok. Habang sinasabi na Hoy Wei, ito pala ay si Tito Jiang na sumilip sa pinto na sinabi na pwede ka na bang gumalaw ngayon? Hinahanap ka ng principal. At lumipat ang eksena sa harapan ng Heavenly Martial Academy. Kung saan ay dumating na dito si Ran na kasintahan ng kapatid ni Hyoryong na nakatingin dito. At dito na po nagtatapos ang ika-185 kabanata.